What's up, Chick Fam? Welcome to my channel. My name is Michi Veloso, your Wonder Mama. And I'm so excited dahil hindi lang po dalawa. Hindi dalawa. Hindi lang dalawa. Ang ating guest ngayon, tatlo. Of course, kasama ko po si Gaijin World. Yay! Hi, And this is eto, Alan. ang special guest natin, of course, dalawa po sila from USA, mga kapwa Pilipino po natin. Si Ate Lenny Benetua, co-actor ko po yan. Hello, Ate. At si Sir Edgar Macson from Team J316. Ayun, baka magkamali. Yun. Ano, Hello. ano Mitch Pang international yung ano natin ngayon, interview Yes, Nabigla. lumalawak at nagiging ano na tayo, 'di ba? Talagang binibridge na natin yung gap between worlds. So, pak. Mhm. Kumusta po, sir? Kumusta ano, Ate Lenny? Okay naman. So far, alam ko naman aware ka, no? I just started my job a few weeks ago. So, yeah, everything's doing great so far. Yeah. That's nice. How about you po, Sir Edgar? Kumusta naman po ang boy natin yung sa New Jersey? Ayan, so far it's okay din kasi simula ng school. So I have three boys na kailangang alagaan pag umaga kasi yung ating may bahay is pumapasok din. No? So mas maaga siyang umaalis. So ako naman is pang second shift. So ang aking I have 10-year-old na yung panganay ko din. Another one is 8. So they nag-school sila din. Yung other one is 3 years old. Yun ang inaalagaan natin ngayon. So far busy. Yan. Lalo na maraming bata. Mm-hmm. O, di ba? Kaya thank Buti you may so much ano, po no? sa May time. Go, Alan, may how time. are you? Ito, kakagaling lang sa sakit. Oh, Kaka-recover lang kasi ano ngayon, nag-change yung weather dito kaya Oo. Mm. parang influenza, parang yun yata yung tumama sa amin eh. Pero Oh, ngayon medyo okay okay. ka na. Oo. By the way, guys, alam niyo naman si Gaijin World, nasa Japan siya. So, yun, Mm. iba yung time zone niya. 1 hour ahead from the Philippines. So, ay magkakaiba po kami ng time zone. Pero ito, we make time po para sa ating napakagandang topic for today. Yes. So, di ba kung Hiking. naaalala nyo, Gaijin World was with me too. And in-interview po namin si Sir JP Quizon about social media. Ngayon naman, mas magiging focus tayo. Still social media, but we're going to tackle more on content creation. And eto nga po, si Sir Edgar at si Ate Lenny, they are both Facebook live streamers at the same time po. Grabe po yung mga reels nila. Ako tuwang-tawa kay Sir Edgar pag nakikita ko yung ano, si Bunganga. May character siya dun eh. Pag-usapan natin, Sir, yan. And then si Ate Lenny Oo naman, nga. grabe yung kanyang mga ano, engaging talaga yung kanyang mga reels. At ang daming umaakyat. Ang term is umayan. Pag-usapan natin yung term na akyat-akyat na yan sa pagpe-Facebook Live. Okay. So, Mm. magandang talakayan to. So, first things first po. First question ko. Paano nga ba kayo nag-start nitong, paano kayo nag-come up with the idea of, I want to do Facebook live stream, I want to do Facebook Reels? Ayun po. ni muna or si Edgar? Sige po, whoever wants to go first. Okay. Ginagawa na sis. Sige. Ako, alam mo naman, 'di ba, ang naiwanan natin diyan sa Philippines ay yung mga pag-aarte-arte, no. Matagal na naman tayo nagba-vlog, Michi. Tapos when I got here, alam mo 'yon, talagang lahat na lang pagdating ko ng Amerika, vlog, alam mo 'yon. Pero at first yung reason ko kung bakit nagseryoso ako para maging content creator is um I want to share autism and Down syndrome awareness to everyone. Because I was blessed with three beautiful children. The two were diagnosed with autism spectrum disorder, and my baby, I gave birth last year, so ano siya, na-diagnose naman siya ng Down syndrome. Pero apart from that, syempre I wanna like spread the goodness of God kasi binigyan niya tayo ng tatlong anak na, yeah, may disability, pero they're all perfect. Yung health nila, super malulusog. Yung Down syndrome ko na baby,
his heart is perfect. Walang naging problema. So, lahat super mild. So, yun ang ano ko, yun talaga yung unang ano ko, naisip ko, sabi ko, bakit? Gusto kong magseryoso as content creator. Thank you, ate. Magandang Alam ano mo, po nakikita talaga ko, yan. kasama ni Ate Lenny si Ilon pag nagto-Facebook live siya. And parang sanay na rin si Ilon sa pagla-live. Alam mo yun? Baka ano na rin to, artista to in the making. I, Diba? I think siya lang talaga yung ano, siya ang magmamana nung yung pagiging ano na camera. Oo. Yung siya ang magmamana ng yung monetization sa Facebook. Monetization. Correct. Siya. Ano. Pero Yeah. Ma'am Lenny, nakita ko nga na napasadahan ko yung mga Facebook reels nyo. Nakita ko na kung saan-saan pa pala kayo mga teleserye lumabas, ano? Talagang nakasama pala kayo sa Probinsyano dati. Yeah, oo. Ang nangyari is parang nag-start na naman tayo as talent kasi sa pagiging sa showbiz, meron tinatawag na mga class A, class B, class C, tapos yung mga teatro na tinatawag, stage teatro yan eh. So, yeah, so napasama lang tayo sa mga class A. Alam mo naman sa sa country natin, 'di ba? Kapag medyo tisay ka, medyo maputi ka, class A ka. Parang ganon. Tapos yung mga class B, ganong category. Yan, yun ang unang naging project ko is Wildflower. Parang ano lang ako doon, mga yun lang, God. Hanggang sa ang naging break ko, ito yung second, yung naging break ko, yung naging wedding host ng Probinsyano, ni Coco Martin. At Cassie. Galing, ano? Tapos na-scan ko yung reels ni Sir. Hindi ko pa nakita yung mismong profile ni Sir. Ang nakita ko agad yung smile. Yung nakita ko to sa TikTok. Tawa ko ng tawa. Nga yun, Alan. Ibang-iba yung itsura niya na nandun yung smile. Nung nakita ko na yung mismong personal page niya. Si daddy pala talaga si Sir Edgar. No? Or lovable dad. Sige, sir. Thank you sa compliment. Opo. Okay, ano yun actually experimental lang na may ginawa namin. Experiment lang ako. So, pa-live. So, hindi naman ako kagaya ni Lenny yung nagaling sa may mga background na pag-artista do. So, ako talaga mahihayin ako. Hindi ko alam kung paano pa kasi simulan. Pero alam mo, sanay kasi akong makipag-usap sa mga tao. Kasi yun ang ng work ko. Nag-manage ako ng mga dito sa Amerika. Nagmamanage ako sa isang company sa mga ating mga workers dito. No? So, iba't ibang lahi na kausap natin. Iba-ibang character, personality. So, hindi naman ako nahiyang makipag-usap. Kaya lang, when it comes to, yung pag nagsasalita ka na sa camera, alam mo yun ang medyo, parang, alam yun, ang tawag doon, nahihiya ako, naiilang ka na makipag-usap, di ba, makipag-engage. Pero sabi ko, sige, subok lang hanggang sa nag-live. Tapos, na talaga ako dito kasi meron akong kaibigan na California na Facebook din. Sabi ko, ba't parang nakita ko ang dami yatang gumagawa nito. Anong meron dito? So, doon ako na-curious. So, tinanong ko sila, yun nga. Dati sila nag-YouTuber, then kumita sila. Alam mo yun. Tapos hanggang sa sabi na na lipat na sila sa Facebook. So, tinignan ko, ang daming nilang ginagawa na something na ang daming nanonood. So, sabi ko parang grabe naman pala itong nito. Yung parang nakagulat yung, it's a new culture. Sa culture shock din ako kung paano gumawa dito. Sabi ko nga, nung nag-start na talaga ako nito, yung profile ko, yung Edgar Maxion, kaya lang na-restrict siya kaya lumipat ng page ng Team J316. Kumbaga, nagla-live ako, minsan isa, dalawa lang nanonood. Tapos minsan mawawala pa yan. So, alam mo yun, parang grabe, parang sino pa yung manonood sa amin ito, no? But God is good kasi nung one time, may mga talagang nag-support sa atin. Nalaman nila taga New Jersey, tapos naipagkwentuhan. Naging naging at ease na ako na makipag-usap sa kanila kasi mga kapwa din na. Syempre, kapwa Pilipino. So, kwentuhan. Parang ganito, normal lang. So, sabi ko parang lang, you have to be lang talaga true to yourself, na be yourself para matanggap ka ng mga tao. Minsan kasi
nag-overreact tayo o yung ano natin masyado tayong kinakabahan sa mga ginagawa natin. But yun, doon ako nag-start and natuwa naman ako dahil yung respond ng mga ating mga kaibigan, yung lagi sila na-support din sa atin. I don't call them, ano na, minsan yung followers, I call them supporters kasi yan yung mga solid natin laging naandyan. Once na nakita nila naka-live na tayo, naandyan na sila, ibig sabihin, hindi mo na kailangan silang tawagin. And that's why I'm so grateful din sa mga kasama natin na lagi naandun sa ating live. Mhm. Ayun. Thank you so much po. So, sa palagay nyo, Sir Edgar tsaka Ate Lenny, saan kayo mas malakas? FB Reels or sa pagla-live? Based sa inyong own, analytics. Diba may numbers yun eh. So, Yeah. Hmm. Sa akin, para sa akin ako, mas malakas ako sa Reels. Lalo na kapag ay yung pinakamadali ko talagang gawin. Lalo na kapag nagli-lip-sync tayo, nagda-dub smash, tsaka nagsasayaw-sayaw, mga gano'n. Sana magkaroon din ako ng ganyan ng lakas ng loob, no? Yung, Alan, ang ganda ng yung ang ganda ng boses niyan, si Alan. ay, hindi Ano? naman. Grabe. Pero wala, parang pag pinapanood ko yung mga reels ni Sir Edgar tsaka ni Ma'am Lenny, parang sabi ko, kaya ko ba to? Kaya Parang yan. ano lang eh. Parang hanggang interview lang ako. Kasi dati, ano lang eh, mas mahilig ako mag-edit. Parang behind the camera. Kumbaga, Mhm. may pagka-introvert din kasi ako. Hindi ako talaga masyadong marunong makipag-usap sa harap ng camera. Pero Hmm. hindi ko alam kung natututunan ba yan o skill ba to o Mhm. kayo, paano nyo ba natutunan yun? Paano kayo nakakahugot ng lakas ng loob para mapakita nyo yung inyong talent sa Reels, ma'am and sir? Si Sir Edgar Mhm. siguro. How about you, Sir Edgar? Kasi narinig ko introvert daw siya eh. So, paano nagkaroon ng lakas ng loob? Saan humugot? Oh, saan humugot? Hindi, actually talaga, mahihayin talaga. So, kaya kita mo, lagi kong, si Big Mouth. Kasi parang nahiya talaga ako humarap sa camera kung paano, mag-deliver ng mga, so, ginagamit ko si Big Mouth. Mas yung character niya, mas pleasing para sa akin. Mas, parang attractive, parang mas, siya, engaging yun. So, mas nabibigay ko yung expression ko through sa character ni Big Mouth, si Boy Mhm. Bunganga. Oo nga, So, kuya. madaling sa akin maggawa ng ganun kasi hindi mismo ako yung nakikita nila. Alam mo yun? Gusto ko makita nila si Boy Bunganga. So, yan. Pagdating naman sa ayun, sabi nga kung saan kami. Ako naman, parehas lang, Reels and live. Kaya lang sa akin kasi, dahil busy, sa trabaho. So, quick lang kasi ang quick lang din ang pagla-live, quick lang din ang pag-release, especially kung magkagawa ka lang ng reaction, no? Magre-react ka lang sa mga big content creator tapos yung nakakatawa, yung mismo ako natatawa ako sa mga ginagawa ko. Yun ang ginagawa ko. Kumbaga parang nag-enjoy. You have to enjoy din kasi naman yung ginagawa mo. Hindi kailangan overacting ka sa ginagawa mo. Yung Mhm. pagsasayaw naman, kita mo lagi din ako tatago. But anyway, kasi yung kabataan natin na nakasama na din kasi natin yung mga iba talaga mga professional dancers. So pag dito sa probinsya namin, yung group namin yung nasasama sa mga ganyan. So Mhm. alam mo yung gano'n, napag-compete ka nung high school, college ka. Hmm. Pero sa totoo lang, nahihiya talaga ako after nun. Parang hindi mo na ako makita pag kayaring sumaya. Pag kayaring sumaya, alam mo yan, pag nagsasayaw ka, wala kang hiya, di ba? Pagkatapos na ng sayaw o ng performance mo, wala na, hindi mo na ako makita. Huwag mo na nagtatago na talaga. So ganun ka nahihiya sa alam yun na makita nila kung sino talaga ako. So sabi nga nila when it comes to yung pagla-live, ibang-iba yung character ko. Pagdating sa reels iba din. So may alter ego tayong ganun na Yeah. tinatawag. Alter ego. Sino ba yung parang movie na may alter ego siya? Si ano ba yun? Si Spider ba Si yun? Batman. Sila Batman? Batman, ganyan. Ayun, parang Di ba? gano'n. Pero, syempre, isa lang naman si Sir Edgar, di ba? So, yung Oo. nakakatuwa yung kwento niya si Boy ba yun? Boy Bunganga. Si Boy Bunga nga. Sige, sige. Ako, ang ganda talaga ng ating topic for tonight. Ikaw, Alan, baka naiya pa raw si Alan eh. Sige. Any other
people na inspiration nyo? Ate Lenny, Sir Edgar, sa paggagawa ng videos? Ako ako lang naman talaga simulat sa pool yung inspiration ko, yung what, ay naku, okay na ba yung kunin ko? Sige, Okay sige. lang. Si Edgar, saan kayo kumukuha Yes. ng jokes? Yung jokes, natural talagang niyo, ideas, yung gano'n. Di ba ang hirap no, magpatawa? hindi. Actually, lang. Alam mo yung, syempre tayo, viewers tayo, di ba? So, sinimulan ko yung i-target yung mga big content creator kasi kailangan magpapansin tayo. So, kailangan strategy marketing, para marketing strategy, di ba? I-market mo yung sarili mo, di ba? So, kailangan mong pumunta ka doon sa mga kilala na. So, yung mga nanonood, kasi yung mga kilala na yan yung mga pinapanood ng mga kapwa natin mga small content creators. So, ang gagawin nila, pag nakita nila yung idol nila na ginagawa, tapos makikita ka, so doon sila nagiging, tawag dito, sino ba tong na to, makikita mo, laki-laki ng bunga. So makikita mo minsan mga, yung mga, ka, ibig sabihin, tawa sila ng tawa sa itsura mo. So doon ako nag-enjoy. So parang, okay, ito na siguro yung niya, ni Boy Bunga, yung reaction, yung mga pa-cute. Mo, siyempre si Boy Bunga hindi naman cute, di ba? Parang I mean, yung cute yung niya, yung the way na mag-react siya sa mga niya, sa mga nire-reactionan niya. Yeah, so doon tayo napapansin, no? Doon tayo minsan makagulat ka na lang pag syempre yung mga content creator na malalaki na yan, pag nakita ka na nilang nire-react mo yung video nila, minsan i-add ka na nila, i-follow ka na nila. So which is yun ang mga pros na paggagawa ng yung ginagawa ko. So kailangan mong i-market yung sarili mo. Yun ang ko kasi to be honest with you, ang tingin ko dito sa ginagawa natin, like for yung sa pagre-reels and yung pagla-live o yung dito sa Facebook na to, this is a business na, no? Kahit anong sabihin mo, mag-enjoy ka man o hindi, kasi ang target mo dito is ma-monetize, di ba? So, yun ang isa sa na kailangan mong galingan. Parang pag pumunta ka sa trabaho mo, you have to do your 100%, yun na pwede mong i-share sa kanila. So, siguro sa akin, isa din yun, but more on like talagang i-enjoy mo lang. Kasi hindi mo kailangan i-stress yung sarili mo paggawa ng content. Kung saan ka lang masaya. Kasi tinatanong ko din yung ibang mga malalaking content creator, ano yung mga tips nila sa mga, paano sila, alam mo yun, minsan di mo magugulat ka na lang. Yung mga content creator na to, minsan, to be honest, hindi naman sila talented. Hindi mo sila makikita yung talagang, minsan over, nakakatawa lang talaga. Over, minsan OA, di ba? OA yung mga, nila. I'm not judging them, pero minsan talaga parang napapa-cringe ka na parang, ba't ang dami nitong viewers? Ba't ang dami nitong, alam mo yun? So, tinanong ko sa kanila, sabi niya, ini-enjoy lang nila. It depends kung paano na lang tatanggapin ng masa. Pero ang importante is ikaw mismo, kung paano mo ini-enjoy yung sarili mo, paano mo ini-enjoy yung ginagawa mo. Let the others na lang kung i-accept nila o hindi. Kasi we cannot please everybody naman eh. So, yun sa akin, ganun lang ang ginawa ko. Enjoy lang para happy lahat, di ba? Ganun lang. Thank you. Magandang magandang idea na nakapag-create si Sir Edgar nung parang niya, trademark niya. Meron siyang character na na-create na si Boy Bunganga, nakilala siya doon, 'di ba? And tama din yung sinabi niya na i-treat natin yung ating social media accounts siguro as like a business, 'di ba? Para mina-market natin yung sarili natin at para pumunta sila sa accounts natin at mapanood tayo. Ayan. Ganda. Ate Lenny is back. Ikaw, Ate Lenny, Yes. mukhang alam na Ayan namin na ang po. inspiration mo. Pero let us hear from you. Going back yung kung sino o sino, may inspiration ka ba? Paano mo nagagawa yung mga reels mo? Yeah, sa akin talaga kung uungkatin mo talaga, ito talaga yung mga wise ko. Syempre yung mga kids ko. Why I'm doing this kasi I'm inspired by a lot of mga nagsimula lang na mga simpleng tao lang
mga kababayan natin dyan sa Pinas na nangarap din maging content creator, and now they're sharing their blessings, and they're earning a lot. Andito, actually tama si Edgar. Business to. Ang kagandahan lang sa business na to, wala kang puhunan, wala kang malaking investment. This is free, 'di ba? Ang investment mo ay oras, tapos yung pagiging creative mo, 'di ba? Yeah. So, yeah, ako na-inspired ako lalo na eto nakita ko sila Kapinpin brothers, yung magkakapatid na yon, napakasimpleng mga bata lang, 'di ba? Mga teens na talaga nag-start lang sa pagbo-vlog, and then may nag-viral na isang video. Yun. So para sa akin, itong platform na to, I think naniniwala ako siguro mga chances are 70 or 80% ito makakapagpa-retire sa akin na maaga. Wow. Wow. Yeah. Kasi ito, parang siyang ito yung trabaho na nag-e-enjoy ka, no? Yung Yeah. trabaho parang pag may passion ka talaga doon, hindi ka mapapagod, 'di ba? Doon sa ginagawa mo. Oh, true. Correct. Kahit puyat-puyat ka na mga 3 Correct, hours ka correct. live. Actually, Engagement talaga yung totoo, honestly, eyeballs. nung shinare ni Mitch sa akin yung live ni Ma'am Lenny, nasa banyo ako, nanonood ako sa inyo. Kasi ang ganda ng mga pinag-uusapan ninyo. Tapos may sumali pa nakalimutan ko yung, nurse ba siya doon? Yung isang, oh, yun. Na parang gusto niya magpaano sa'yo, Mitch, magpa-consult. Magpa-counsel. Diba pinanood ko? Oo nga eh. Oh, pinanood ko, ayan. So Mitch, ayan, go. Oo, yung sinasabi ni Ana, napaakyat ako sa live ni Ate Lenny kasi sabi niya, sis ha, pag free ka, akyat ka lang dito. Sabi ko, eto nga yung term na akyat, siguro iklaro natin sa kanila. Kasi, Gusto ko maintindihan niyang akyat. oo. I used to do live streaming sa ibang platform eh. So, pag sinabing akyat, like sa Kumu, ibig sabihin, sumali ka. Sumali ka sa live streaming. Share ka doon ng kuro-kuro mo. Ganun din ba? Correct. Sa Facebook. May mga tanong ako kasi hindi pa, parang 2 weeks or 3 weeks ago lang ako nag-start mag-reels, sa Facebook. Kasi nga medyo na siya, no? May way na para tayo kumita sa Facebook. Mas kasi ako sa YouTube. May tanong ako, ano ba yung mga bawal sabihin sa Reels or sa Facebook para okay lang ba mag-mention ka na magbibigay ka ng stars, yung mga ganun? Ano yung mga bawal, yung hindi mo dapat sabihin para hindi ka ma-flag ni Facebook or Oo Meta? nga pala. I think we can discuss it here kasi sa YouTube ko naman to i-upload. Okay. Mas magaling dyan si Edgar. Ano yung mga bawal? Sige, sir. Sige. Ayan, Sir, may mga nagbe-base lang naman kami kasi lagi sa sa facts doon sa binibigay ni community standards ni Meta, no. So ito lang, short lang, ang gusto lang kasi ni Meta is to protect yung ating mga viewers and users. Kung makikita mo yung community standards, back in 2019, like I said, may nagkaroon ng kaso yung Facebook kasi nga hindi na tawag dito, hindi masyadong nabantayan ng itong platform na to yung ating mga viewers at users. So may mga nudity, may mga profanity, lahat ng klase ng harmful na pwede maka-apekto sa ating mga, especially sa ating kabataan. So ngayon, ang ginawa niya ngayon is to protect lahat yung users sa yung viewers. So kung mapapansin mo ngayon, lahat ng minsan pina-flag na nila yung mga content na yan. So wala kang masyado makikita ng mga ganon. Dati talagang grabe. Sabi ko, parang ba't ganito na yung Facebook? Parang masyado ng puro kabastusan o whatever. Anything na pwede mong ilabas. So, ang nilabas niya ngayon is bawal na yung, let's say for example, nagre-reels ka. Yan, ganito ginagawa natin. So, kailangan professional ka. So, wala kang mga tipo na yung mga harsh words, mga nagpo-promote ka ng something na like say, gambling, liquor, hate, discrimination, lahat-lahat. Hindi ka po pwedeng basta-basta lang na tawag dito na
Ganun ang gawin mo sa ano nila. Nadidig ba ako? Kasi parang may tumatawag sa Opo, opo. Kinig po, nadidig niyo. audible naman. Oo. Yes, yes. So yun ang mga pinagbabawal niya. Pinagbabawal niya yung mga nudity, yung pagpo-promote ng alak, ano pa ba? Yung mga profanity. So, yung pagpabigay ng stars is, I guess, ayaw niya lang na masyadong may-use yung word na bigay ng stars ganito kasi ang stars kasi based doon sa ating isang nakausap ko ding social media expert. Ang star is pang boosting ng account. Binuboost yung account mo. So once na binigyan mo yung isang account or isang creator ng stars, parang umaakit yung ano niya, yung level niya. So nabibigyan mo siya ng stars. So parang sa gaming, di ba pag nag-acquire ka ng stars o may nagbibigay ka ng stars, yung level mo tumataas ka. So doon namin na doon yun pala ang mismong ano ng konsepto ng pagbibigay ng stars. So ngayon ang nangyayari, bakit parang kung nadidinig nyo pa, bakit parang bawal ang pagbibigay ng stars? Kasi sa Pilipinas lang naman nagpapaulan ng stars. Correct. So Mm. masabi ko lang, di ba? Yung isang content creator, maaabot siya ng isang live. Minsan maaabot siya ng 210,000 stars nagpapaulan sa kanya. So grabe, di ba? Ang equivalent ng isang star, sir, is 0.01 US dollars, Mm. no? So, isipin mo yung 5,000 stars is nasa $100 yun. Wow. So, isipin mo kung 210,000 stars yung nare-reach mo. Ibig sabihin, ganun kalaki. So, minsan na ano sila na bakit sinasabi ng iba, bawal mag-promote. Kasi karamihan sa atin hindi nagbabasa no? All due respect doon sa mga content creator, minsan hindi na sila nagbabasa. Ang ginagawa nila, nagbe-base na lang doon sila sa mga content creator na kung ano yung sinasabi kasi nandun sila matagal. But hindi naman yun eh. Ang nangyayari kasi pag pinopromote, promoting na gano'n is parang, irregularity na activities. Bakit sa Pilipinas lang lagi may mga stars na ganito? But sa ibang bansa wala naman nagpapaulan ng stars. So akala nila, you're promoting something illegal, Okay. unusual, o parang nagpo-promote ka na ng gambling. Bakit meron ganito? Alam mo yun? So doon sila doon nati-trigger yun. Kung yun ang ibig mong sabihin, Gian, about kung okay lang ba mag-promote ng stars. So irregularity, yun ang mga nangyayari sa mga ano natin, Thank creators. you. Yun. Ako, thank you for clarifying that, Sir Edgar. Kasi, yun nga parang ang dami, di ba, nag-tutorial. Tapos ngayon, ako din ha, ito ang na-observe ko, na parang pinagbabawal naman daw ni Meta ngayon ang mag-tutorial. So, ang dami pang, siguro needs improvement, no, when it comes to the policies. Hindi ko rin masabi iba siguro yung algorithm ni Meta as compared to the other live streaming platform na napuntahan ko. Kaya, ganun But anyway, thank you so much, Sir Edgar, sa mga information. Sa questions ni Alan, no, talagang on the point. Grabe lang. So siguro, no, to wrap up our quick interview, ano po kaya, no, bukod dun sa ginagawa nating magpaakyat, meron pa ba kayong mga tips para dumami ang followers, para any other plans pa as content creator, mag-change character ka ba, Sir Edgar? Or Ate Lenny, may plano ka bang kumolab pa kay Sir Edgar? Magkaroon ng ano ba? Girl bunganga? Anything else? Ate Lenny, oo. Hindi, yeah, kasi sa dito para magtagumpay ka nga no sa na-observe namin to no. Magtagumpay ka sa platform na to. You really need to engage, Tapos talagang maging marites ka. Makipag-collab ka sa mga reliable na content creators. Tapos you wanted to be a successful content creator, 'di ba? Para madagdagan ng followers mo, talagang kailangan ng content. That's that's what we're here for. Maging professional content creator. Yun ngayon talagang pinapangalandakan namin. Kasi ang ano lang sad reality minsan no sa atin parang gusto nila maging successful. Pero parang ayaw naman nilang mag-invest ng
ng oras pa magbigay ng oras para makagawa ka ng quality and engaging content. Parang they spend more time watching the live of mga bigating content creators. And diba, how would you expect yourself to be a successful content creator without having a quality and engaging content, diba? Yun lang yung ine-educate ko yung mga yung mga ilang mga manonood kapag may mga nagla-live tayo. So, yun lang. So, para dumami ang followers mo, be creative, maging malikhain ka talaga. Tapos kung ano yung passion mo, kung ano yung gusto mo talagang gawin, yun yung ipakita mo sa tao. Just be yourself. Mhm. Tama yun, Correct, kasi correct. para magkaroon ka ng followers, talagang dapat engaging yung content mo, may quality. Yeah. Syempre, para di naman tayo pa celebrity katulad ni Ma'am Lenny, ni Michi Veloso. Kailangan parang may kung hindi talagang katulad nung kay Boy Bunganga na talagang relaxing at nakakatawa, kailangan talagang medyo may impact dun sa viewers, di ba? Para mag-follow sila. Correct. Sa akin naman ay yun nga, dahil nakita niyo yung si Boy Bunganga. So, sa akin, paano ko ba i-consider na paano tayo maging successful dito sa pagiging content creator? Sa akin is yung unang-una is find your niche talaga. Find your niche, ano ba talaga? Ako, nung pumasok ako dito, hindi ko alam kung ano ba talaga. So, random lang yung mga content creator. Ay, yung mga content ko. So, tingin ako sa mga content creator kung ano yung mga ginagawa nila. So, ginagaya ko. So, but, ngayon, I found out kung ano yung magiging niche ko is yung talagang yung pagre-react. Isa pa yung pagsasayaw na pwedeng gawin. That's kung saan ako komportable. No? Huwag tayo masyadong hirap. So, know your audience. Kailangan alamin nyo rin yung audience nyo, ano yung kiliti nila. Consistency. Kailangan maging consistent din tayo. So, 2 to 3 reels a day kung kaya nyo. Tsaka yung quality over quantity. Yun ang kailangan din natin. No? Makipag-engage tayo din sa audience. Tama yun. And use multiple platforms. Like, for example, yung kagaya yung podcast, siguro i-transfer mo din sa Instagram o whatever. Makipag-collaborate. So ako din, ipag-collaborate ako talaga sa malaking teams. And saka sa mga small din para target mo parehas yung small tsaka yung big. So ganoon naman, tulungan lang din namin dito. And isa pa, invest ka din sa mga equipment and skills mo. So kagaya sa pagpo-podcast, kailangan mag-invest ka rin yan. So meron ka mga gadget na pwede makatulong sa iyo. I-analyze mo din and adapt ka din sa mga kung paano nangyari. Kung ano yung mga trending, doon ka sumabay. So, stay authentic. Kailangan authenticity mo is nandoon. Authentic ka sa ginagawa mo. And kailangan magpasensya ka, lawakan mo yung pasensya mo. Especially kami may mga, nag-lead kami ng group. Kailangan mo yung pasensya at saka yung persistence. I-push mo din sila, tulungan mo sila. And the key for here is talagang tulungan mo rin yung kung sino yung mga nag-follow sa'yo, nag-support sa'yo kasi yun ang mag-aangat din sa'yo. So be humble, stay humble, and yun. And of course, pag-pray mo rin to kay Lord kasi kung ito talaga yung para sa'yo. Yun lang sa akin. Naku, maraming salamat. Grabe. I know marami kayong napulot. Ako, madami din akong napulot. So, thank you so much, Sir Edgar, Ate Lenny, and also Alan for being here with me. And I know marami pa silang gagawin. Kaya guys, mukhang may part 2 tayo. Abangan natin. Thank you so much again, Mrs. Michi Veloso. Saying thank you. And you always your Wonder Mama and Alan from Rising World. Thank you so much for watching, guys. And ayan na nga, mag-subscribe kayo or mag-follow kayo sa mga Facebook page ni Sir Edgar and Ma'am Lenny. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you. Until our next video. Bye-bye. Bye. Thank you, guys.